Hinahabol ng lalaking ito yung mga baby na sila sa shore ng isang beach para tanggalin yung mga nakapulupot na fishing line sa kanilang katawan. Noong una ay natatakot pa yung baby seal na ito dahil nga si hindi ito pamilyar sa isang tao. Pero nung magawa na nga matanggal ng lalaking ito yung fishing line na nakapulupot sa kanya, agaran naman itong kumalma at pumunta sa mga kagrupo niya. Ito naman yung video na nagpapakita ng isang palaka na umiilaw yung loob ng katawan dahil sa kumain ito ng insekto na kung tawagin ay firefly. Sinasabing kadalasan sa mga insekto na kinakain ng mga palaka ay nabubuhay pa ng ilang minuto sa kanilang katawan dahil nga sa agaran nila itong niluluno. Speaking of hayop mga master, ay ito yung isang parrot yung tinulungan na bunutin yung umuugang ngipin ng babaeng ito sa pamamagitan ng kanyang tuka. Sinasabing dahil nga sa napakatalino ng mga species na ito, kaya nagagawa nitong sumunod sa utos ng kanilang amo. Yung isa din sa napakatalinong hayop sa buong mundo ay itong mga dolphin. Napag-alaman na laging nagsasama-sama yung mga species na ito para protektahan yung kanilang isa't isa at turuan yung mga mas bata sa kanila para ma-preserve yung kanilang lahi. Ayon sa pag-aaral ay kapag yung mga dolphin ay magkakasama sa isang grupo, ang tawag doon ay pod. At makikita mo nga sa videong ito yung mga dolphin na magkakasama lumalangoy sa isang karagatan habang tumatalon ito ng napakataas. Sinasabing yung video na ito ay nakuhaan ng lalaki habang nakasakay sila sa isang barko. At personally mga master ay masasabi kong once in a lifetime yung experience sa makakita nga ng ganito. Kung barko lang naman yung pag-uusapan natin mga master, ay ayon sa pag-aaral ay yung mga water vehicle na ito ay unang naimbento ng mga ancient civilization noong mga panahong 3000 to 4000 BC. Napag-alaman din sa mga research na ginawa noong year 2004 na kapag yung isang tao ay magre-retire sa kanilang career, ay yung cruise ship ang isa sa mga pinakamagandang retirement home dahil sa mas mura ito kaysa sa mga bahay na ibinebenta sa panahon natin ngayon. Sinasabing marami mga taong nagtatrabaho sa isang barko yung nalalagay sa peligro yung buhay dahil nga sa napakadelikado na sakyan yung mga vehicle na ito, especially kapag napakalakas ng alon o di kaya naman ay kapag tuwing may bagyo. Pero dahil nga sa napaka-convenient ito na mag-transport ng mga bagay o tao, kaya marami pa rin mga organization at company yung gumagamit nga nito kahit delikado. At makikita mo nga din sa videong ito yung isang bus na kaya maging sasakyang pandagat. At personally mga master ay masasabi kong napaka-convenient nito dahil nga sa kaya nito maka-access sa iba't ibang lugar kung kinakailangan. Sobrang nakaka-fascinate talaga yung kayang gawin ng mga barko. Makikita mo nga din sa videong ito yung demonstration kung paano gumagana yung isang laruang barko na kung tawagin ay pop-up boat. Sinasabing dahil sa pressure na nabibuilt ng apoy sa loob nito, kaya nagagawa nito makapaglabas ng puwersa sa likuran na nagiging dahilan para maitulak at makaandar ito. Bukod sa mga barko mga master ay ang isa din sa vehicle na merong napakagandang mekanism ay yung mga bisikleta. Marami mga tao sa iba't ibang panig ng mundo yung gumagawa ng napakaraming variation ng bike para makapag-express ng creativity. At dahil nga sa sobrang popular ng vehicle na ito especially sa lugar ng Japan, ay merong isang company dito yung naisipang gumawa ng underground bicycle parking facility na kayang mag-transport ng mga bisikleta automatically. Personally mga master ay masasabi kong napakaganda ng ganitong klaseng innovation dahil nga sa pwede mo itong i-retrieve o kunin anytime. At napaka-secure din ito dahil nga sa minamanage ito sa pamamagitan ng robotics. Ito naman yung video na nagpapakita ng robot na ginawa din sa bansang Japan, yung kayang balansehin yung kanyang sarili at magpatakbo ng isang bisikleta. Ayon sa pag-aaral ay yung reason kung bakit napakaganda ng technological advancement ng bansang Japan ay dahil sa nakafocus sila sa talent development ng kanilang mga educational system. At speaking of robotics mga master, ay napakadami mga company sa iba't ibang panig ng mundo yung nagsisimula mag-mass produce ng mga ito. Napag-alaman na yung bansang Korea ay nagsisimula ng gumawa ng napakaraming mga realistic na human robot na merong napaka-flexible na mechanism. Sinasabing nag-hire sila dito ng mga napaka-talented na tao para magkaroon ng accurate na production sa kanilang mga humanoid robot. At personally mga master ay masasabi kong nakaka-fascinate at nakakatakot ito at the same time. Bukod sa mga robot mga master ay madami din sa mga minamas produce ng mga tao ay itong mga isda. Sinasabing napakarami mga trabahador yung kinakailangan para mas maging maayos at malinis yung pagkakagawa ng mga tuna. At ayon sa pag-aaral ay isa ito sa mga delicacy ng napakaraming restaurant sa buong mundo. At dahil nga dito ay maaaring malagay sa population risk yung mga species na ito dahil nga sa lagi silang hinuhuli ng mga mangingisda. Napakadami talaga mga taong umaasa sa karagatan dahil nga dito mo matatagpuan yung napakaraming natural resources na merong mataas sa value sa iba't ibang marketplace. Sinasabing bukod sa mga karaniwang isda ay madami din mga kakaibang species yung nahuhuli ng mga mangingisda sa mga karagatan. At makikita mo nga sa picture na ito yung napakalaking pusit na nakasakay sa isang barko. Marami mga tao yung nagsasabing ginawa lang ito sa pamamagitan ng AI. Pero may mga iilan pa din naman mga tao yung naniniwala dito. Shoutout nga pala sa mga napaka-supportive na followers na to. Follow me guys for more content like this.